Hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 19 hanggang 25. So mga Pisces, alamin natin kung ano po naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron kang the Two of Swords. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Judgment card. In the area of what you need, you have the eight of number 8 pero strength. Okay, you have the Strength card. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Swords. In your near future, you have the King of Wands. Beautiful, beautiful. In the area of your challenge, meron po kayong the Seven of Cups. In the area of your fortune, the Six of Pentacles. So, wow! You're gonna receive something this week. Congrats, congrats po. In the area of your divine messages, the Three of Swords. Interesting. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Pisces, thank you po muna sa inyong donations at saka po sa hindi nyo pag-i-skip ng ads. Salamat po. Malaking suporta po yan every time po na meron tayong libreng reading for Pisces dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nag-like at nag-comment. Malaking bagay din po yan sa suporta sa akin. Thank you po. So, in the background of your reading, you have the Chariot card. Chariot card, this time around, mag-move forward ka na sa pinaplano mo. Kitang-kita ko na you'll be successful in this new journey na balak mong simulan. Your spirit guides are telling you, ready ka na, natahakin ng landas na ito. Nasa kamay mo ang manibela, kaya umabante ka na at huwag aatras. The universe is supporting you in this laban. No? Napaka-exciting ito para sa'yo. Kung ano man yung sisimulan mo, naku, kayang-kaya mo yan. And you will see that fast forward na ito, lalarga na, aandar na, and you will enjoy this new journey. Kayang-kaya mo yan. Okay? So, bigyan kita ng card of the week. Meron kang awareness. Maintain awareness. Be present in every moment. Sabi dito, dapat talaga aware ka sa mga nangyayari sa paligid mo so that you will know the right thing to do. Kasi kung nabubulag-bulagan ka o kaya confused ka sa iyong reality, paano ka makakapag-isip ng plano ng tama, di ba? At paano ka rin makaka-react ng tama. So always be aware. Always know the truth at huwag kang papayag na hindi mo alam ang sitwasyon. Always be in the know. Okay? In your core energy, meron po kayong the Two of Swords. Si Two of Swords sinasabi dito, ngayong linggong ito, magde-decide ka na about something. Palakpakan. Kitang-kita ko yung pamimili mo sa dalawang magkaibang bagay at ready ka ng tulayan or iabante yung isang proseso na medyo kinakabahan ka kasi nakita ko bago sa'yo to o kaya hindi mo pa ito nasusubukan pero ngayon ready ka nang gawin because you're also aiming for growth, aiming for success, aiming for pagbabago na gusto mong maganap sa buhay mo. At itong choice na ito, na desisyon na pipiliin mo, this is the good start. Okay? Clarify natin siya. The Two of Swords being clarified by the Ace of Swords. Wow. Ace of Swords is really clarity. Kung dumating ka sa punto na parang hirap na hirap ka mag-decide about something in your life, ngayong linggong ito, lilinaw na ang isip mo sa kung ano ba yung dapat mong gawin. Kumbaga, makakaasa ka ngayon, Pisces, na maluwag sa damdamin mong tatanggapin at kalmado ka in fairness sa pipiliin mong ito. Syempre, marami ka pang mga dapat malaman pag pinili mo na yung isang desisyon, pero importante ngayon, you are really sure ka na dito sa tatahakin mong bagong landas. I'm seeing 444 in my clock telling me talaga namang you are protected in this journey. Okay? You are protected, you are guided, the universe is really here giving you their assurance na
Okay ang tahak na yan. Okay ang daan na yan. Tahakin mo na. Parang ganyan. So, a breakthrough is coming. Malalagpasan mo na yung mahirap na part at dire-diretso ka na sa bagong landas na ito. Okay? So, Pisces, tanungin kita, ano tong desisyon na ito na balak mo nang gawin ngayon, ngayong linggong ito, at ano yung mga balak mong gawin moving forward? I-manifest na natin para maganap, no? Isulat mo dyan, I manifest na yung desisyon kong blank ay magkaroon ng resultang blank in my life this time. Comment below, it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the judgment card. Narinig ko dito mag-focus ka daw sa pag-surrender mo kay God ng mga bagay-bagay na hindi mo kayang kontrolin. Okay? Meron kang mga takot, meron kang mga inhibitions, meron kang mga fears tungkol sa journey mo na ito. Pero ipagpasa-Diyos mo na lang sa'yo mo, God, please, kayo na pong bahala dito. Kayo na pong gumawa ng paraan para sa akin. Pero tutulayan ko lang po ito. Kayo na pong bahala. Ganyan. Narinig ko rin dito, answer the call, answer the call. Merong isang bagong bagay sa buhay mo na parang matagal ka na kinukulit. Pero before ini-ignore mo. Pero parang ngayon, sige na nga, gawin na natin. Parang ganyan. So, answer the call. That is your calling. That is your destined path. Talaga namang tulayan mo. It's for you. Archangel Gabriel is here giving you that assurance of talagang ito yung path, sundin mo, magising ka sa katotohanan, kisingin mo ang diwa mo to act the right way and the right path for you. Okay? Example, for the past 5 years, lagi kang sinasabihan ng tita mo na, huy, Pisces talaga, halika na dito sa Canada, dito ka na mag-practice ng nursing, ganyan-ganyan. Ikaw naman parang, for the past 5 years, ayaw mo, no? Tapos ngayon, parang na-realize mo, ay, sige na nga, kunin ko na nga yung gusto sa akin ni tita. Parang doon talaga ako tinatahak na landas. Lahat ng trabaho ko dito na pupurnada, parang yun na lang talaga yung para sa akin. So, marirealize mo yan this time kung ano talaga yung awakening or right path for you na dapat mong sagutin yung tawag. Okay? Judgment card, tumilapon, ayun, kunin natin. The Empress card. Yes, it's all about you loving what you need to do. Ikaw ito, sinusunod mo yung path for abundance. Yung talagang ikakabuti mo, ikakaganda ng buhay mo, at ma-create mong outcome. It's because you followed what is, kung ano yung bagay na marirealize mong tamang gawin. At yun yung magbibigay sa'yo ng kapanatagan at totoong tagumpay. Okay? Example, meron ka mga pansariling pangarap mo before, pero na-realize mo, ay, hindi pala ako masaya doon, hindi pala accomplishing yun, hindi pala yun bubuo sa akin. So ngayon sa'yo mo, God, sige, gagawin ko na lang kinakailangan kong gawin, i-direct mo ako, tulungan mo ako. So, dahil isinuko mo yung pag-control sa isang bagay sa buhay mo, natutunan mo siyang mahalin, na-realize mo, ay, eto pala talaga yung para sa akin. Dito pala ako mag-excel. Dito pala ako magkatagumpay. Parang ganon. Okay? In the area of what you need, siya nga pala mga Pisces, ano pong birthday ninyo? Comment down below. Ikaw ba yung February Pisces or March Pisces? Paramihan kayo, Team February and Team March. Comment po kayo sa baba. So, in what you need, meron kang strength card. Kailangan mo daw ngayon magpakatatag, magpakatibay sa bagong gagawin mo. Kitang-kita ko dito yung naging matapang ka na eh. Naging matapang ka na on what to decide eh. Naging matapang ka na to face the truth and embrace the new journey na gusto mong tahakin dahil malinaw na ang lahat kung ano yung purpose mo at kung ano yung mga balak mong gawin. So ngayon, magpakatibay ka. Kayanin mo yan, ilaban mo yan hanggang dulo. Pero sabi dito, wag ka magmamadali. Relax lang, gentle lang. Kung ano lang yung kaya today, yun lang. Huwag mo masyadong pilitin ang sarili mo na may maabot agad na standard every single day. Kung ano lang yung kaya today, ang mahalaga gumagawa ka. Okay? And be gentle to yourself. Kausapin mo lagi ng magandang bagay ang sarili mo. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng sarili mo. So don't shame yourself. Don't guilt trip yourself. No? Love yourself even more para magkaroon ka ng lakas na lumaban pa para sa mga ginagawa mong ito. Narinig ko dito, itapon mo sa bintana yung pag-criticize mo sa sarili mo. Okay?
let others do that. Pero ikaw mismo, ikaw sa sarili mo, i-hype mo naman yung sarili mo, itaas mo yung sarili mong bangko para ganyan. Para lumakas ka pa, tumapang ka pa. Okay? Strength card, the Hermit card. Yes? Hermit card is all about you knowing the truth and embracing the truth. Alam ko marami ka ng pagkakataon sa buhay mo na pilit mong hinanap, para saan ba ako? Dito ba talaga ako? O doon? Happy na ba ako dito? Hanggang dito lang ba? Marami kang questions patungkol sa path mo forward. So sabi dito, relax ka lang. Dahan-dahan lang. Kung ano man yung mga questions mo, darating din sa'yo ang sagot. Ang importante dito, Pisces, you let yourself shine. Gagawin mo yung makakaya mo, gagawin mo yung sa tingin mo tama, sa tingin mo para sa'yo, and then from there, gradually you move forward. And sooner or later, you will realize na, ay, magaling pala ako dito, ay, kaya ko pala to. And then, yung mga questions mo before answered na parang, kaya pala ganun, kaya pala tumagal ako doon, it's because dito pala talaga ako. Kaya pala nahirapan ako doon kasi dito pala ako madadalian. Parang ganyan. So, you will realize everything sooner will make sense. Pero ngayon, kung ano man yung malabo, gawin mo lang yung makakaya mo and enough na yon, sapat na yon. Okay? In the area of what you need to focus on, in the area of what's affecting your current energy rather, you have the King of Swords. Yes, ngayon meron ka ng matapang, strategic na paraan, kaya makakapag-decide ka na about something. Ngayon sabi mo, ano ba yan? Kailangan ko na mag-decide. Kailangan ko nang tapusin tong dilemma na ito na nahihirapan ka mamili. Ngayon, you are doing a positive move para ito'y matapos na at magkaroon ka na ng kaliwanagan sa kung anong dapat mong tahaking landas. Ngayon, very, very matapang ka na. Parang nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, talagang hinarness mo, no? Talagang pinaghandaan mo. Kumbaga, bumuelo ka ng matagal para maisip mo yung right way, right time, right move para ito'y harapin at maging malinaw na ang lahat. Kitang-kita ko dito na this time around, papanindigan mo na yung isang aksyon, papanindigan mo na yung isang desisyon, at itutuloy mo to hanggang sa mapanalunan mo siya. Kitang-kita ko yung fighting spirit mo dito to win something, to get something straight, and to make sure na pabor sa'yo yung outcome. Kitang-kita ko yung driving force mo dito. Nasusugod ka, lalaban ka, gagawin mo ang lahat, parang ganon. So, congrats. It's a very, very fruitful outcome for you. At saludo ako sa tapang mo na asikasuhin to at ilaban to. Okay? King of Swords being clarified by the Six of Pentacles. Meron kang dalawang six here. Six is all about reflection. Pagbalik tanaw sa nakaraan para makita mo kung ano ba yung mga ginagawa mo before na dapat mo nang tigilan ngayon kasi mali pala. Ano naman yung ginagawa mo dati na hanggang ngayon ay gumagana pa at workable pa, ituloy natin. At ano yung mga asungot sa buhay natin na, chupin na yan, hindi na nakakatulong sa present life. Parang ganon. So time for you to, Pisces, to reflect, to adjust, tignan ko saan ka dapat mag-improve at kung paano pa mapapabuti yung ginagawa mo ngayon. Okay? Six of Pentacles clarifying our King of Swords. Sabi dito, handa ka mag-effort para makuha yung fair share sa ginagawa mo. Ayaw mo na ng unfair eh. Ayaw mo na ng nag-effort ka sa isang bagay tapos parang wala namang nangyayari. Ngayon parang handa ka na magbigay ng kinakailangang paraan para in return makuha mo yung result na gusto mo. Example, ngayon gusto mo na mag-decide kung lilipat na ba ako ng trabahong doon o stay pa ako dito. Sabi mo, hindi, tignan ko muna. Teka, yung trabaho ko ngayon, ang liit-liit ang sweldo. Pero doon, pag lumipat ako doon, parang, doble ang sweldo ko. Mababayaran ko agad yung bills ko tapos makaipon pa ako. So, you need to weigh down. Tinitimbang mo base sa pros and cons na chine-check mo. And from there, nakabuo ka ng strategy, nakabuo ka ng great plan na a-actionan mo. Ngayon, tatahakin mo yung landas kung saan alam mong meron ka mapapala in return. So that decision is best for you. Kasi alam mong maliwanag na sa'yo kung ano yung fair give and take sa gagawin mong bago. Okay? So kumbaga parang kikilos ka dahil ayaw mo ng kumilos ng patalo. Ayaw mo na laging lugi ka. Ngayon, gumagawa ka ng paraan para patas ang lahat. Okay?
In the area of your near future, meron kang King of Wands. Nakita ko dito, ikaw, you're in this great position of power, no? Ginagawa mo yung mga bagay na katuparan ng pangarap mo. Meron ka pang mga dreams na gusto mong i-create, but this position will make that happen. Example, now nakapag-decide ka na itong trabahong kukunin mo. Example, malinaw na sa'yo na ito talaga yung best for you. I'm seeing you in the near future na this position or this decision will lead you in a very, very powerful place na parang you influence other people, ikaw yung parang naturally nakadepende sa ng mga tao, and they value what you say, they value what you do, at talagang pinapamarisan nila yung ginagawa mo. Para naging beacon of hope ka for other people, naging good example ka rin sa kanila because you are now successful in what you're doing. So kung ano man tong tinatahak mo landas ngayon na bagong journey, na tinatapangan mo ang sarili mo, sabi mo, laban tayo, move forward tayo, you will get the success on that journey. And you will sit in this new position of power na talaga namang swak na swak para sa'yo. Kaya masasabi mo, buti pala nilaban ko to. Buti pala nakapag-decide ako kasi ang ganda-ganda ng posisyon ko in the near future. Okay? Good for you. Clarify natin to. Tapos tira mo, nakatingin siya sa past, parang tinatanaw niya, buti pala nilaban ko yun, tina mo naman akong ngayon. 'Di ba parang ganyan? So, meron kang retrospective energy na parang, ang dami kong pinagdaanan, ang dami kong naranasan, pero heto ako ngayon, napaka ganda na ng posisyon ko. Ganyan. King of Wands, being clarified by the Chariot card. Yes, dalawang beses lumabas ng Chariot. A very, very successful outcome on this plan, on this journey. You are reaching the milestone and destination na pinangarap mo lang. So, successful ito. Good luck po and congrats. Tuloy-tuloy daw ang acceleration mo moving forward. Kung ano naman to mga bagong pangarap na binubuo mo na gusto mong maabot, abot kamay na siya and you have the power to achieve them. Congrats, congrats, congrats. I-claim mo to, it will be yours. In your challenge, meron kang self-compassion and divine juggling. Sabi dito, kausapin mo naman na maayos ang sarili mo. Self-compassion, self-love, no? Doon kasi lalabas lalo yung tibay mo eh. So, dapat ikaw ang unang cheerleader ng sarili mo. Ikaw ang number one fans club ng buhay mo, no? So, talk to yourself kindly para mas tumapang ka at lumakas ka pa. Divine juggling, sabi dito, yung mga bagay na pangit sa'yo at yung mga bagay na maganda, dapat parehong tanggap mo yan kasi parehong parte yan ng pagkatao mo. So, don't avoid something na nega tungkol sa'yo. Pag niyakap mo yan, pwede mo pa siyang mabago, pwede mo pa siyang mapa-improve, mas gaganda ka pa, mas gagaling ka pa. Okay? So, kung ano yung pangit, yakapin, yung maganda, ituloy. Okay? In your challenge, meron kang Seven of Pentacles. Kitang-kita ko dito na you've been waiting for something to happen pero parang walang nangyayari. So parang payo sa'yo na yung spirit guides na, hanggang kailan ka maghihintay dyan? Panahon pa ba para magstay or to go na? Hindi yun yung parang manok, no? Chooks to go. Parang nagutom tuloy ako bigla. So parang sabi ng yung spirit guides, hoy, maghihintay ka pa ba dyan o lalarga na tayo? The choice is yours. Pero most definitely, in the readings, napakalinaw na. Naku, yung mga hinihintay mong bagay na parang ramdam mo naman to, Pisces eh. Meron kang hinihintay na parang wala namang mapapala, parang wala namang mangyayari doon, parang binuburo ko lang sarili ko doon. Time na for you to make a move, to have this new journey, na talaga namang maramdaman mo ang bilis-bilis ng good outcome. And this new journey will leave you parang, ito yung purpose ko eh. Ito yung saysay ng buhay ko eh. Bakit ko ba sinayang oras ko dito na napakatagal ko naghihintay pero walay nga, di ba? So ngayon, sa buhay mo ngayon, Pisces, isipin natin, ano ba yung ginagawa mo na hinihintay mo for a very long time pero walay kang nakukuha. Now is the right time for you to wake up, magising, at pahalagahan ulit ang sarili para maabot mo yung full potential mo at yung abundance mo. King of Cups ang nag-confirm sa ating Seven of Pentacles. Yes, ask your heart. Kailangan maging matured ka na ngayon sa pagharap sa emosyon mo pagdating sa hinihintay mo. Ramdam mo na yan eh. Ini-ignore mo lang na parang, maghihintay pa ba ako? Hanggang kailan ba to? Meron pa ba akong aasahan? So, confront your emotions. And alisin mo yung irita, alisin mo yung galit or frustration.
maging matured ka sa pagharap nito na parang, okay, ang tagal ko naghintay dyan, I understand ko talagang walang magandang dulot sa akin yan. Sige, move on na ako and I'm now entering this new journey. So, tanggapin to na malawag sa damdamin and be glad na lang na may lesson ka nakuha doon. Maging aware ka sa mga bagay na hinihintay mong para, teka, parang dehado ako dito parang ganon. So, now palayain mo ang sarili mo. Be aware of what you need to do and what you need to achieve para makalarga ka na. Okay? In your fortune, meron kang overcoming obstacles, you can overcome anything. Anything. I-claim mo to. I can overcome anything. Sulat mo sa baba, it will be yours. You also have choosing your path. All is possible. Yes, lahat ay posible. Kaya wag mo ikulong ang sarili mo sa limitado mong mundo. Marami ka pang pwedeng gawin, marami kang pwedeng abutin. Okay? In your fortune, meron kang Six of Pentacles, napakaganda. Receiving something, meron ka daw makukuha dahil meron kang tinrabaho before. Kumbaga, yung effort mo ngayon susuklian na. So congrats, napakaganda. Alam mo, narinig ko dito parang may magbabayad na ng utang. Parang meron kang binigay before at ngayon parang ibabalik na sa'yo. Pwedeng utang yan, babayaran ka na, o pabor na dati binigay mo, naghihintay ka ng pabor din from this person. Ngayon, siya naman ang gagawa ng paraan para sa'yo. O kaya ngayon makukuha mo na yung nakabinbin na pera na matagal na nakahimpil doon. Ngayon parang planchado na makukuha mo na, no? But most definitely kung ano man to, time na for you to receive good things. So ang tabayanan mo ngayon yung mga makukuha mo na magagandang bagay, maaring pera o regalo, or you're gonna get a chance for love, pwede din, or a chance for an opportunity na lalakarin mo talaga. So congrats po. Time for you to receive good things. Yes, Page of Wands. Meron kang bagong gagawin. Maaaring sa'yo ibibigay yung bagong pagkakataon. Nakita ko dito dahil meron kang new opportunity na papasok. Chance mo na to for a new journey, for a new experience. So, sabi dito, kapag sa'yo binigay, kunin mo, gamitin mo, itry mo lang, make the most out of it, wag mo sayangin kasi the fact na sa'yo binigay, ibig sabihin, para sa'yo talaga yan. So, sabi dito, kapag dumapo sa buhay mo, dumapo sa kamay mo, grab it, take it, and kunin mo yung katas na yan para magamit mo na long term. Okay? Congrats. May bagong darating na talagang exciting for you this time. Congrats po. I-claim mo yan, it will be yours. In your divine messages, meron kang it's time to release negativity. Pakawalan mo na daw lahat ng negative sa buhay mo para sa bagong journey ay walang remnants ng pain. Okay? Para walang remnants ng trauma or unfair na emotions from the past. Para makapagsimula ka ng clean slate, make sure na clean na at sarado na yung nakaraan. Okay? Balance spirituality with practicality. Kung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. So, kapag kumikilos ka, make sure din na pinapataas mo ang iyong spiritual power. Surrender to God, pero ang mahalaga kumikilos ka on your own. In your divine messages, meron kang the Three of Swords. Sabi dito, move on din te. Kung ano yung mga bagay in the past, kalimutan na yon. Kung ano yung nakapanakit, make sure na hindi mo siya bit-bit hanggang ngayon. Learn to really heal what have broken you. Paghilumin mo kung ano yung mga bagay na nakadurog sa'yo in the past, and always tell yourself, may chance pa ako sa bagong buhay. Hindi pa huli ang lahat. Kahit may edad na ako, hindi to hadlang for me to achieve better, to achieve good things. Okay? Kung ano yung painful, itapon, kalimutan, para ang pumasok lang sa buhay mo ay clear, positive energy. Narinig ko rin dito, huy, huwag ka ng bitter. Narinig ko yan for you. Huwag ka na daw bitter, hayaan mo na. Move on ka na, hayaan mo na sila. Hayaan mo na si God ang gumawa ng paraan for them. Okay? Three of Swords. The Page of Cups. Yes, confront your emotion. Ilabas mo yung naramdaman mo para once and for all makabitaw ka. Meron sa inyo hurting pa nasasaktan pa about something or someone. Pero pilit mo iniiwasan. Sabi mo, hindi ganyan. Pero sabi dito, confront na kasi natin, harapin na natin. Kung kailangan mo ng closure, hanapin mo yung closure. Kung kailangan mo linawin yung issue, linawin na para ikaw ay makapag-move on na. Kapag hinarap mo na yung painful experience na yan o nararamdaman na yan, makakabitaw ka dyan once and for all. Okay? Panahon na to para harapin ang dapat harapin para yung damdamin mo'y gumaan-gaan na. Okay? Outcome mo,
But first, you have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem kasi nga kailangan pang lagpasan ito. Kailangan pa mag-decide. Kapag nakapag-decide ka na on what you need to do, saka magiging successful ang plan. Kaya ngayon, isa-isip mo to, isa tong magandang warning at paalala na kung hindi ka magde-decide at hindi ka maghihilom sa past, paano aandar yung good journey at yung success in the future. Okay? You also have Lily Spiritual Love. Wow. Meron daw po kayo na mayapang kamag-anak na talaga namang ginagabayan ka ngayon at pinoprotektahan ka. I-pray mo sila later o kaya ipagtirik mo ng kandila to give thanks at pagpapasalamat sa kanilang protection. Okay? You also have spear heartache over what you no longer have. Yes, talagang painful experience in the past. Hanggang ngayon, iniinda mo pa. Sabi nga dito, let go, let go. Isipin mo na lang na, siguro kaya nawala yon kasi hindi siya para sa akin. Meron pang higit pang bagay na parang deserve ko. Na much better, much bigger, na talagang for me talaga. Okay? You have unicorn, use your intuition to make beneficial change. Pagkatiwalaan mo ang sarili mo, ramdam mo yan eh. Kaya, you need to wake up from something. Pag alam mo kailangan actionan na. Okay? Ang outcome ni Pisces for January 19 to 25, you have the Five of Cups. Yes, makaka-move on ka na from something in the past. Ready ka na yakapin yung bagong landas kung saan malaki ang potential mo magtagumpay dito. Much better pa sa inaakala mo, promise. So ngayon, makinig ka sa payong ito, Pisces. Forget the past, forget what broke you, forget yung mga disappointments, heartbreak, and turn the page around. See the potential of the new things. At dyan mo makikita na, okay now. Kaya pala, hindi ko nakuha yung mga yun. Kaya pala kahit gano'ng kasipag kong inasikaso yun at wala ko na pala. Kasi ito pala yung para sa akin. Ito pala yung journey ko talaga. So embrace that and be happy with that. Kasi nire-redirect ni God ang buhay mo para sa talagang tadhana mo. Okay? Five of Cups being clarified by the Knight of Cups. Yes, ngayon sabi dito, there will be parang ino-offeran ka ni universe. Ino-offeran ka niya na, huy, ito yung para sa'yo o ito yung yakapin mo. Ikaw naman nakatingin ka pa sa past, sabi mo, ito po ang gusto ko yung dati. Wala ka na nga mapapala doon, tapos na yun, past na yun. May bagong binibigay sa'yo, tanggapin mo to. So, whatever door is opening up for you, tignan mo lang, try mo lang, baka yan talaga yung swak para sa'yo. So, wag mo daw sayangin yung mga pagkakataon na maaari mag-arise. Have an open heart, open mind. Subukan mo at maaaring makita mo na, okay. Itong bagong darating, ito yung confirmation na, sige, i-let go ko na yun, bitawan ko na yun kasi much better pala to. So, a realization is coming. Kung ano tong bagong yayakapin mo, this is really for you. Okay? So, congrats po. Sa Pisces, ito po ang inyong January 19 to 25. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you po, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Pisces today. Thank you po, mga mahal kong Pisces, for watching hanggang dulo. I love you, I love you, I love you. This has been James for James Tara PH. God bless everybody.